Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Father Jerry Orbos, alas 8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Makalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Abay, matindi yung interview ng 2x2 kanina, ha? Dito kay dating Court of Appeals Justice Vicente Ching Veloso, ha? Na ngayon ay congressman. Abay, kaya po yung Eastern Visayas, lalo na itong distrito ni Congressman former Justice Veloso at Richard Gomez. Abay, dyan sa PNP at COMELEC, Chairman Boy George, ito po ay itinuturing na hot spot ngayon. Dahil nga sa mga nangyayaring patayan doon, ha? Abay, nag-file pala ng kaso si Congressman Richard Gomez. Na-file na ba, ha? At siya ay DJ laban dito kay dating congressman ba? Ayan, di ba siya ang congressman ngayon sa 3rd District? Si dating Justice Vicente Ching Veloso. Abay, malulupit ang patayan po dyan, mahibigan, kay siguro Jalmarville, ha? Abay, tutukan natin ang distritong ito. Good morning, Mista. Ayan, kumusta ka na dyan? Hey, Fachoy! Holiday po ngayon, ha? Maluwag ang kalsada sa Metro Manila. Pero yung pong pagsalubong ng New Year sa Chinatown sa Binondo, Manila kagabi ay nahaluan po ng kalungkutan. Ayan, panoorin po nyo sa RH TV, ha? Ang ganda ng fireworks display dyan sa may sa Jones Bridge ba yan, ha? Yan sa may Chinatown po, mahabigan. Abay, kakaiba yung ano nila, para kang nanood dun sa saan ba yun? Sa Singapore, ha? Yung drone nila, yung fireworks nila, may nakasulat na ano, ha? Sa ere nakasulat yung Kong Hei Fat Choi. Ayan, mamaya po mahabigan yung isa yung susunod, ha? Ayan, ganda-ganda, ho. Ayan, maraming salamat, paring Harry D. Kong Hei Fat Choi Parikoy, ha? Ayan po, mahabing ka talagang kakaiba ang mga ngayon, mga fireworks display. At saka yung mga drones, ha? Ayan, mantakin po yung mahabigan, eh. Dati mga fireworks display yan, pero ngayon, ha? Abay, na isusulat na yung Kong Hei Fat Choi sa pamagitan ng drones. Yan po sa Himpapawid sa pagsalubong ng New Year. Kaya lang, Boy G, ha? Ayan, Mayor Hani Lacuna, ayan, invited po ba kayo sa celebration ng Chinese New Year kagabi? Diyan po sa may countdown sila, ha? Diyan sa may Binondo, ha? Sa may bahagi ng Jones Bridge. Ganda-ganda naman, ano, ha? Anyway, pero ang malungkot nga po ay ilan yung namatay dyan, boy? Yung dalawang kasambahay. Naku, Diyos ko po, ha? Abay, nagkasunog dun sa 35th floor ng Angkor Sky Building. Diyan sa Ompin. Diyos ko, ha? Wala bang sprinkler yung kanilang condominium dyan, ha? Ayan, pero ang sabi po, nasuffocate daw po yung kasambahay.
Ayan, wala pang pangalan na Boy G, ha? Kanina 3:30 na madaling araw. Pero buti hindi nadami din yung ibang floors, sa 35th floor. Ang taas-taas para ng building na yan, ha? 60 story nga ba yan, Boy? Ha? Mamaya po mabigan makibaya tayo sa nangyaring sunog dyan sa Chinatown sa pagsalubong ng Kong Hei Fat Choi. Sa Chinatown ba puro ganyan ba? Wala ba silang ganyan? Anyway, mga gandang umaga Pilipinas. Abay, marami tayong issue ngayon pero dapat holiday mga misis, mga kuya dapat chill-chill lang po tayo, di ba? Ha? Ayan. Dahil holiday ano ba dapat pag-usapan natin, ha? Abay, di dapat mga lang, pamparelax lang, ha? Katulad nung, naku, Diyos ko, hindi pamparelax ito, yung kinukwento ni Jerry Baha. Alam na alam to ni Jerry Baha dahil ito yung rider po si Jerry Baha. Yung bang nag-i-stunt na, Diyos ko, ha? Abay, kung magpatakbo na motorsiklo sa mga paliko, mabigan dyan sa may Marilaki ba yan? Marikina. Ayan, ito po mga kaibigan, ha? Ito ba yung, naku, Diyos ko, patay kang bata. Naku, sumalpok sa puno, ha? Ayan yung mga nagkakarera na kung paliko mga kaibigan parang ginagaya ba yung mga siklista mga pero yun nasa racing track talaga. Yung mga napapanood natin sa sports, mahabigan na yung mga riders talagang halos humigana, ha? Tapos isinasayad pa yung tuhod dun sa lupa. Ganito yata ang kanilang ginagawa. Kaya ingat-ingat po tayo, ha? Huwag masyadong magyayabang. Ayan. Alam po yung mahabigan yung mga ganyan na aksidente dahil sa kayabangan yan Holiday tayo, Justice Sam Martires, ha? Ayan. Kaya lang paano mag-chichil si Congressman Janet Garin ngayon, ha? Matapos ibasura po ng DOJ, ha? Ni Secretary Boyeng Remulla yung kaso laban kay dating Health Secretary. Ngayon ay Congresswoman Janet Garin at dalawang doktor dahil sa Dengvaxia. Abay, nag-file ulit ang PAW, ha? Kaya pala din nagsasalita si PAW Chief Percy Derueda Acosta, ha? Ayan, Kuyang Attorney Erfe, ha? May gaga-order ba ang korte, ha? Anyway, pero isa pang issue rito. Kaya lang ito'y Congressman Ungab, ayan, former Executive Secretary Vica Rodriguez. Palagay ko'y ano na ito, ha? Exercise in futility nila, ha? Yung pag-question po ng constitutionality ng 2025 national budget na inakyat sa Supreme Court, ha? Pinadideklarang unconstitutional. Pero sabi ng ating bubit dyan sa Padre Faura mukhang suntok sa buwan na ito. Anyway, abangan na lang natin, ha? At ang Malacanang ay, good morning, Mr. President. Abay, anong gagawin nyo ngayong Chinese New Year? Ang mga Marcos, may lahing Chinese din sila, ha? Ayan, kaya kita nyo mahabi ang dating Pangulong Ferdinand Edril Marcos Sr., ha? Ayan, kasama na ang Pangulong Bonget, ha? Ayan, sila po ay mga singkit din. Ayan, dahil sila ay may lahing Chinoy. Pero alamin nga muna natin ang follow-up report sa sunog dyan sa may Chinatown sa Binondo, Manila. Nakilala na ba, Boy, yung dalawang kasambahay? Kawawa naman sila, ha? Wala bang sprinkler yung kanilang condo unit na tinitirhan? Alamin natin ang update mula kay Boy Gonzales. Aris number 29, Boy Lacuna Dumagoso versus Gonzales, please come in. Boy G. Lakay. Meron naman sprinkler. Sprinkler. Tapos yung fire exit,
yung pinaka 35 palapag, yung pinaka-unit ng lakay, may mga nasa 5 hanggang 7 kwarto. Oh. At pero yung mga kasambahay na nasawi, sa kwarto lang nila. At bukod din lang nasimula yung sunog, yung apoy, ayon dito kay Senior Inspector Cesar Mabante, nang mag-imbestiga sila sa taas. Isang oras mahigit ang sunog lakay. Nagsimula alas 3:30 ng madaling araw at hindi na nakalabas yung dalawang kasambahay, isang 30 anyos at isang 20 anyos. Hindi naman nabanggit ko sa ang probinsya, pero pinapaalam na rin ng kanilang mga employer yung nangyari dito sa dalawang kasambahay. Yaya daw to, sabi ni Senior Inspector Cesar Mabante. At yun lang nasunog lakay, nailabas sa kanina. Kaya nga tumawag sila ng SOCO ng Manila Police District para maimbestigahan yung dalawang biktima na posible na suffocate, hindi na nakalabas sa kanilang quarters sa 35 palapag. Yung buong boy, 50, yes, lakay. 55th floor yan, 55 stories, 56. 56 Wow. Mataas lakay isang condominium ang tawag dito ay Anchor Sky Suite. Itong Anchor Sky Suite. Ayan, ayan. Tapos dito lamang yan sa malapit sa may Ongpin yan, di ba? Lakay? Sa Ongpin yan, street yan mismo? Lakay. Kahaba ng Ongpin. Malapit sa may Padilla Street tsaka Alonso. Teka muna, ano to yung dahilan ng sunog? At nasaan yung makasama nila dun sa 35th floor? Asan yung kanilang mga employer? Yung dalawang nasawi lakay, sila lang yung natutulog doon sa quarters. Quarters kasi ng kasambahay yun eh. Yung kwarto nila. At siyempre yung nilang mga employer nasa ibang kwarto. Lugar, ibang kwarto. Pero same floor. Malaki daw lakay eh. Baka yung buong floor pag-aari na ng employer nila. Ayan. Pero anong pinagmulan? Bakit dun lang nagkaroon ng sunog sa bahagi ng kwarto ng mga kasambahay? Ang sabi ni Senior Inspector Mabante, yun ang iniimbestigahan nila. Saan nagmula ang apoy, yun ang hindi nabanggit pa kanina dahil under investigation pa. Pero sa quarters ng dalawang kasambahay, doon nagsimula yung sunog. Boy, ayan na. Curious ako ha. Ayan na, 35th floor yung sunog. Umabot ba yung host ng mga bumbero natin doon sa 35th floor? Para maapula yung apoy, sunog? Yan din nalakay yung tinanong namin kanina. Mukhang may mga sila sa taas. May mga pagka malalaking gusali, may mga host yan na may supply ng tubig. Saan? Sa taas ng building? Oo, sa taas. Kung halimbawa 35 floor, napakataas. Paano hindi aabot yung yung host ng wala na yung host eh. Wala na. May mga pumasok yung mga may mga gamit doon na mga itong gusali, itong building, may mga may para-exitin daw, kompleto lang kaya ang problema nga lang, doon lang naka-contain lang doon sa kwarto ng dalawang kasambahay. Ayan, at kaya malungkot yung pagsalubong dito sa Chinese New Year. Sa Chinatown, dito sa Ongpin Street sa Binondo, Manila. Hindi pa marami ng tao ngayon, hindi pa nakausap yung kanilang employer? Hindi pa kausap kanina ng mga bumbero. Pero yung mga binigay na ganyan mga detalye lakay, yan pa lamang yung binigay na detalye ni Senior Inspector Mabante. Yan yung kung saan probinsya hindi rin nabanggit. Okay.
possible, baka magkamag-anak itong dalawa. Ayan, Itong okay. dalawa. Maraming salamat, Boy. Ayan, naalala ko siguro, pwede bang yung mga high-rise building na ganito, kasi iba may mga swimming pool, karamihan ng mga condominium, lalo yung mga magara, Boy, may swimming pool yan Siguro ang i-require na ng mga may-ari ng mga condominium na matataas, yung swimming pool dun sa tuktok sa penthouse. Ayan, naalala ko, Boy, yung ewan kung naparod mo yung pelikulang Towering Inferno na ang bida yata ni Steve McQueen. Oo. Nung magkasunog dun sa building, condominium, mga kaibigan, ang ginawa ay binutas ba yung swimming pool? Basta pinakawala yung tubig dun sa swimming pool. At yun ang nakaapula nung sunog dun sa lower floor. Ayan. Pwede kaya siguro yung ganun. Sa mga itong gusali na kayo, di ba may mga meron silang pinaka-host dyan sa loob. Ayan, tama. Nagagamit nila yung bubuksan lang nila kasi may mga supply naman lang tubig yan. Possible yung lakay, yun ang ginamit nila sa pag-apula sa taas. Kaya nag-akyatan yung mga bombero dun sa pinaka-30 na gusali. O nga pala, sa mga building nakita natin sa stairway minsan na, Boy, may mga host doon, ha? Tapos may mga istante ng host. Palakol. Ayan, in case of fire, break glass, mga ganon. Anyway. May mga ganong host, tapos may mga fire extinguisher, may kompleto yan lakay, may mga fire exit, lalo na sa ganito mga malalaking gusali. Siyempre, automatic yan na may sprinkle. At sprinkler. May mga gamit yan para in case na magkaroon ng sunog, may mga tatakbuhan at malalaman agad ng mga nakatira. Kanina lakay nung dinatnang dito ng mga nasa baba na yung mga tenant. Kasi nga nung magkaroon ng sunog doon sa 35 palapag, nitong naturang gusali. Inuulit ko, ang gusali ay Anchor Sky Street dito sa Ongpin Street, Binondo, Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa GCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Lacuna, Dumagoso, Versosa. Andyan ba yung mga magkakalaban sa Chinatown na kagabi? Kasama sa countdown si Mayor Hani Lacuna, former Yorme Isko, at Congressman Sam Versosa at Rian Ramos. Hindi po kandidato si Rian Ramos. Ayan. Siyota lang ni Congressman ni Sam Versosa. Samantala, report mula kay Giselle, dolandang lugar sa bansa, kulang o wala pang supply ng kuryente. Department of Energy umapila ng pamumuhunan. Aba, narin din tayo sa Department of Energy. Sinong may sabi nito, Giselle? Si Secretary Loti, ang pangalan nun. Ayan, hindi natin kasi masyado naririnig Diyos ko. Kung kailan nangalahati na ang termino ng Pangulong Marcos, saka pa lamang gumagawa ng apela ang Department of Energy. Dapat Secretary Loti nung naupo na kayo dyan, dapat may program na kayo kung anong dapat gawin. Alam po sino ba na-interview natin dyan sa Mindoro? Ayan, si former Governor Valencia ba yun? Abay, at hindi lamang sa Mindoro, Oy, Governor Justice Velasco, ayan. Congressman Alan Velasco, abay mga taga Marinduque, parang ang probinsya daw po ninyo parang Christmas light. Ayan. Kumukuti-kutitap din. Ang tagal ng problema yung mga ganyan, mga kaibigan. Naalala ko nung minsan pumunta kami sa Marinduque, yung source ng kanilang kuryente, merong barge doon sa dagat, mga kaibigan. Ayan. Doon pinapaandar yung nandun yung power ng kuryente.
At yun ang nagsusupply sa buong probinsya. Laka-laka ng Marinduque. Yung barge nandun lang, nakalutang lang sa may gilid ng dagat. Siguro yan ang mga dapat pagtuunan ng pansin. Awa naman tayo. Aris number 15. Anong sabi? Abay, nasan yung Epiralo, Manong Johnny? Anong nangyari, ha? Ang Epiralo, ayan. Hindi naman gumanda ang ating elektrisidad. Alamin natin, report mula kay Giselle. Andyan na ba si Kong Richard Gomez? Ha? Ayan. Ayan, magsasalita ba? Sasagutin ba si Justice Ching Veloso? Ha? Tinding politika dyan sa Leyte. Ano po? Ha? Aris number 15. Giselle Ricafort, please come in. Miss Giselle. Lakay, mahigit 200 lugar pa sa bansa ang kulang o wala pa ring supply ng kuryente hanggang ngayon. Kaya naman aktibo yung paghimok ng Energy Department para sa pamumuhunan sa microgrid solution upang mapailawan ang mga underserved at unserved na lugar. Sa Microgrid System Provider Investment Forum, sinabi ni Energy Yusek Rowena Cristina Guevara na ang mga kabahayang ito ay matagal nang naiiwan sa energy development, pero may malaki naman daw na potensyal para sa paglago ng ekonomiya kung mabibigyan lamang ng access sa elektrisidad. Idiniin niya ang kahalagahan ng microgrid solution kabilang ang reliable at resilient energy supply, economic development, job creation, environmental sustainability at pinahusay na access sa edukasyon at healthcare sa mga komunidad. Upang ma-incentivize naman yung investment, binanggit ng opisyal ang pagpapatupad ng income tax holiday, duty-free importation sa mga equipment, renewable energy cash incentive para sa missionary electrification at zero VAT rate. Una nang sinabi ng DOE na 72 bilyong piso ang kailangan upang mapondohan ang target ng gobyerno na 100% household electrification sa 2028. Ito si Giselle Ricafort para sa sa Pilipinas. Sino nagmumungkahi niya na Giselle? Akala ko si Congressman. Sino yan? Si Yusek Rowena Cristina Guevara. Yusek. Kinanggit niya doon. Yusek pala. Kinanggit niya doon sa ginawang forum kasama yung mga bangko, yung iba pang mga financial institution. Abay, siguro hindi kasi yata umaattend ng cabinet meeting si Secretary Lutilla ng Energy, ha? Abay, kung nag-a-assignment siya, abay, kausapin ang Pangulong Marcos doon sa amin sa Ilocos Norte. Ang dami-dami mga windmills doon. Ayan, may mga solar power na rin doon, ha? Ba't hindi yan ang gawin sa mga yung mga sinasabing 200 na lugar na wala pang supply ng kuryente? Ayan, siguro na-advise din natin kay Gob Velasco, Justice. Ayan, kumusta ang golf natin? May golf ba tayo sa Southwoods ngayon, ha? At siguro, yung mga taga-Oriental Mindoro, ayan, yung mga island provinces, ha? Siguro yun ang mga kailangan natin, Ang dami-dami ng ha? Baka naman masyadong maigpit ang pamumuhunan diyan. Baka mamaya kung ano-ano mga hiningi kaya walang mga investors, ha? Siguro hayaan mo natin yung dapat gamitan natin na mga tama, incentive. Dapat bigyan ng incentive yung mga mamumuhunan diyan, investors. Oo, correct Lakay. Tsaka Lakay, yung binabanggit mo kanina, yung ilang areas na meron ng mga floating solar farm, may mga tinatrabaho din Lakay na ganyan yung Energy Department. Katunayan Lakay. Meron din palang ganyan, solar floating oo, Lakay. Solar farm. Oo, Lakay, yung floating solar farm, parang yung sa Singapore, Lakay. Yung goal ng Pilipinas, parang sa Singapore din daw, Lakay. Sa katunayan, itong si Yusek Guevara, Lakay, parang mga 6 days ago, bumisita din siya, Lakay, sa Singapore para tingnan itong floating solar farm. Merong mga ganyan din, Lakay, na proyekto dito sa Pilipinas, iyang floating solar technology. Hanggang noong 2024 daw, Lakay, ang kung hindi ako
ako nagkakamali, yung binabanggit ng Energy Department, mahigit 600 yung active daw na mga solar energy project dito sa Pilipinas, Lakay. Naku, ito mga taga-Department of Energy, di yata nag-assignment. Dapat noong 2022 pa, ipatapos na ang termino ng presidente. Doon natin Lakay malalaan sa 2028 kung ano ba yung resulta ng mga iginulong nila ng mga proyekto sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. Well, huli man daw at magaling. Ayan. Naihahabol din. Naihahabol din. Ayan, kaya lang alam mo naman ang politika dito sa atin, Miss Giselle. Baka pagka hindi natapos yung project, pagdating ng susunod na administrasyon, hindi natin project yan. Ayan, baka mapunta pa ang credit dun sa kalaban, dun sa dati. Huwag na natin ituloy yan. May mga ganyang style. Lakay, totoo. Ganyan naman talaga, Lakay, madalas yung nangyayari. Kaya kapag nagpapalit na yung admin, hindi nauudlot na rin yung mga sinimulan ng mga project, Lakay. Kagaya nung sa Lakay, yung sa Bicol River Basin Project, hindi ba? Sa panahon ng Marcos Sr. dati, sinimulan yung project pero nung nagpalit ng administrasyon kay Pangulong Cory, hindi na rin natuloy at naudlot na. Buhay ka na nung panahon ni dating Pangulong Cory Aquino? Di ba wala ka pa? Nabasa ko lang lang. Nabasa mo. Yan ang gusto ko sa'yo, nag-assignment ka Magkano presyo ng dalagang bukid ngayon, Miss Giselle? Lakay, doon sa may La Huerta, nasa 300 hanggang 320 pesos yung dalagang bukid. Ayan, okay. Ganun pa rin, Lakay, hindi nagbabago, Lakay, yung presyo, hindi naman talaga bumababa sa 300 pesos, Lakay, na presyuhan. Sa lahat ng palengke na napuntahan natin dito sa Metro, Lakay, ganyan talaga kamahal yung mga dalagang bukid. Teka muna, narinig kita nag-report sa Dos Bordos ba o kay Kong Angelo, ha? Yung presyo ng kanin ng baboy, sabi mo yung mga nagtitinda ng baboy, hindi na sila makabenta ng isang buo? Kalahati na lang? Lakay, yung kalahati nga daw ang sabi ng mga retailers na nakausap natin. Hindi pa daw nila nauubos sa isang araw. Ganun daw, Lakay, katumal yung bentahan nila ngayon. Gawa nga, Lakay, yung mga yung mga suki nila, iniilagan din yung karne ng baboy, Lakay, 5 piso hanggang 10 piso kada kilo, linggo-linggo yung itinataas ng presyo ng karne ng baboy. Partikular, Lakay, doon sa may Baclaran Market. Ayan, kung ganyan, bumili sila ng buy one take one na lechon kay Aling Lydia. Ayan. Lakay, mahal din. Mahal din ba? Lakay, mas mahal din yun. Mas mahal ba ang lechon? Ayan, hindi kaya, Lakay, kapag ka nga holiday ganun ba? Panding mabili. Sabi mo yung mga namimili doon sabi nila, kaibigan na si Deo Makalma at hanapin si Darlie De Roca para mabigyan ng 50% discount. Wow. Lakay, pipila na daw si Kuya JB mamaya. Sige. Teka muna, Miyerkules nga pala ngayon, Ayan, Simbang Baclaran pa. Ayan, okay. Oo, Lakay, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Miss Giselle Ricafort. Chill-chill lang po tayo, mga kuya, mga ating It's a Holiday. Ayan, babalikan natin lang pang mga... mamaya, ha? Gusto nyo ba ng mga chika-chika? Ayan, ano ba yung report natin kahapon na Justice Sam? Yung mga farmers kasi ang tinulungan natin. Siyempre, natin yung mga inaapi mga magsasaka na kinakamkam yung kanilang mga lupa ng mga makapangyarihan. Mamaya, ayan, pag-usapan natin, Sister L. Sino daw yung sikat na politician dito sa Metro Manila na hiniwalay ng kanyang girlfriend dahil nakipag one night stand sa isang maganda, sikat na model? Wow! Sige, chill-chill lang po tayo, ha? Babalikan natin ang mga reports na yan. Standby, Let Narciso. Asa ba si Let, ha? Saan pa nagbakasyon itong si Let? 2 araw na yata hindi nagre-report ito, ha? Ayan, wala ito yung masyadong latest sa palasyo ng Malacanang, ha? Pati nagpapaalam ito, saan ba nagbakasyon? Nag-Europe ba ito? Ayan. Nag-Japan, ha? Standby, Raymond at Paas. Standby manang Milky Rigonan. Standby, Val Gonzales.
Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Narating na ba, Justice, yung petition ni na Congressman Ungab at former Executive Secretary Vic Rodriguez na pinadideklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Oras, ganap na alas 8:39. Immune Pro, para malakas. Haba-haba naman ang commercial mo, ha? Ayan, dahil political jingle, yung aking jingle, di mo pinapatugtog. Mayor Siana, Star City, Deo Makalma ang inyong lingkod. Laging handang maglingkod sa bayan, kahit walang pagbaril si Deo. At kahit walang irahin. Election favor na Sister L. Oras, Sister L. It's 8:50. Nako, tama ka dyan, Lakay. Election na nga. Pero ngayon ay Chinese New Year. Kaya naman, Kong Hei Fat Choy. Good morning. Diyos maraming nabi ko sa Induga. Yung suot mo, hindi naman na pang Chinese New Year. Pang Nazareno yan. Hindi, Lakay. Kulay maroon eh. Shade of red pa rin yan. Ganun ba yun? At terno yan, Lakay, ng aking ponytail. Ganun ba? Oo nga. Dapat nagpula ka ngayon. Ayan, tapos, para tayo swerte. Tapos green dun sa Down Under. Ganon? Parang... di ba sabi, narinig ko si Dimola kahapon eh. Ayan, yung favorite ng Chinese Embassy. Ayan, si Miss Karen Oyong, ha? Ayan, sabi niya magsusuot daw siya ng... Baka may maniwala, Lakay. Kasi ayaw mo na mo, di spook. Pero sandali lamang, bago yan, si Edniel nga muna, ha? Ayan, si Edniel Parosa, nandun sa Killer Highway. Ayan, nako, grabe, Marilake. Marilake Highway. Yan pala Marilake. Marikina, Rizal, Laguna, Quezon. Marilake pala ang tawag dyan, ano, ha? Pero saan eksakto yung killer curve na yan, Edniel? Yan ba ay parte ng Marikina o Antipolo, Rizal? Alamin nga natin kasi naghigpit na po mahabigan dahil yung mga riders alam na alam itong si Jerry Baha baka nagbabangking-banking din dyan. Alam mo, Lakay, pero maraming netizen na nagsasabi wala naman, there's no such thing as killer road or highway. Ano? Mga ano lang daw. Yabang lang. Mga sige. Motorista lang daw na walang utak. Ayan, sige. Papasukin natin si Edniel at marami nag-aabang dun sa sikat daw na politician sa Metro Manila. Ha? Ayan. Na nagkaroon ng one night affair. Ayan. Grabe. Kita yung picture niyan, ha? Ayan. Hindi ko kilala kung sino. Sige, mamaya. Ayan. Tawagin mo na si Edniel. Alamin natin ang report mula kay Edniel Parosa. Edniel, nandyan sa live via Zoom. Edniel? Lakay at Sister L, dito ata nagdadala ng bebe si Jerry Baha dahil alam na alam niya itong Devil's Curve kung tawagin. Dito yan sa Marilake Highway. Sakop ito, Lakay, ng Tanay sa Rizal. Nakakalat dito sa pamosong kurbadang nandito kung saan tayo naroroon ang mga restback ng Highway Patrol Group mula sa lalawigan ng Quezon at Laguna. Kasunod ito ng pagkasawingan ng isang motovlogger dahil sa isang Superman stunt na nagresulta sa nag-viral na road crash kamakailan. Dito tayo mismo sa kung tawagin ay Devil's Curve, sakop ng Tanay, kung saan hindi lamang nagkakarera yung ilang mga rider kapag walang polis na, Lakay. Yung killer curve na yan, Tanay yan o Antipolo? Tanay, Lakay. Tanay Rizal. Dito na yan sa kabundukan. Siguro. Papunta ito, Lakay, doon sa Sierra Madre. Kung pamilyar yung ating mga kababayan mula dyan sa Metro Manila. Ito yung daanan patungo rito sa Sierra Madre. Alam ko na, Edniel, ang gamot dyan, solusyon dyan para hindi nakaka-aksidente at hindi nag-i-stunt yung mga riders natin dyan. I-request ng HPG sa highway sa
DPWH, lagyan ng hump yung ano. Lagyan ng hump yung curb. Ayan. Hindi na masyadong mataas. Basta mga tatlong hump na magkakasunod. Tingnan natin kung makapag-banking pa kayo Ewan ko lang hindi sila tumalsik-talsik sa bangin. Lakay, alam mo meron ditong yung pinaka-devil's curve. Meron devil's ditong curve yung mga tawag. strip kung tawagin. Yung may strip dito, yung rumble strip kung tawagin sa kalsada. Para hindi para hindi mabilis yung mga motorista. Kaya lang syempre kapag walang pulis, ayun na nga ginagawang karerahan. Ang masaklap pa rito, hindi lamang ito noon hindi lamang ito ginagawang karerahan. Itong paligid ng Devil's Curve, meron ding mga nakatambay rito lakay, yung mga nagpapahingang rider, yung kanilang mga kasamang angkas na nagkakape, o kung hindi man nanonood ng mga karera. Ibig sabihin, sila rin mismo ay oras na magkaroon ng road crash dito. Gaya nga nung nangyari kamakailan. Pero ngayon mismo umaga, wala na makakapagkarera dahil tinayo na ito ng police outpost ditong Rizal Provincial Police Office. At nilagyan na rin ng mga force multiplier ng HPG. Para hindi masayang oras ng mga taga-SPG sa pagbabayad sa mga walang hiyang mga mayayabang na rider na ganyan Simple lang. Ayan, request na lang natin kay Apo Secretary Manny Bonoan, palagyan mga Apo ng mga humps itong mga dyan sa Marilaki Highway para tinadtad ng humps. Tadta rin ng humps yan para wala nang magpapatakbo ng mabilis dyan. Kaya lang, lakay kapag may humps ang kawawa yung mga siklista, yung ating mga bikers. Kasi dinadayo rin ito ng bikers na lalo na ngayon. Ngayon, Chinese New Year. Lagyan ng siwang ng rito, yung ating mga lagyan ng siwang yung hump, huwag yung dire-diretso para doon sila sumuot. Sa gilid. Nakapanayam natin yung ilang mga restback ng HPG at nakumpirma natin na galing pa sila sa Laguna. Pakinggan natin yung ilan sa kanilang pahayag. Implement kami ng traffic direction and control. Sinesenyasan namin yung mga motorista na magdahan-dahan. Since ito ay sharp curve, dapat lang naman talaga silang magdahan-dahan at bawal silang magbabilis dito sa kalsada. Kailan sir nagsimula yung mayroon ba kayong heightened o dagdag na deployment? Meron po. Actually, galing pa po kami ng Laguna. Bali, inugment po kami dito para magdagdag pwersa po sa mga tropa para balaan at mag-silping guide sa ating mga motorista po. Ayun. Nakatirik din dito nakatirik pa rin yung kandila sa kanto ng kalsada kung saan namatay itong si John Louis Arguelles. Ito na ang ika-13 road accident ngayong taon dito sa Marilaki Highway at 158 road accidents noong 2024 ang naitala rito. Batayan sa record ng HPG. Pinakakalampag na rin ng Senado itong pagbabawal na gawing racetrack ang Marilaki dahil nga sa mga aksidente lakay. Ayan, sabi ko, hump lang katapat yan. Para hindi nasasayang oras ang ating mga taga-SPG na nagbabantay dyan sa mga imbis na makakapag-trabaho pa ng ibang trabaho dahil lang sa mga walang disiplina. Correct. At kung hindi pa mag-viral, hindi pa siguro magiging alerto rito ating mga kababayan. So yan ang latest mula rito sa lalawigan ng Rizal, in particular sa bayan ng Laguna. Kasama ko si Charlie Coquiat. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Tama ba, Engineer Ador Andrada? Kuyang, ayan, tama, hump, Tagta rin ng hump yan. So, hindi na siya humps na siya, lakay. Ilang humps ang ipapalagay natin, lakay? Kahit doon lang sa mga curve, yung mga pababa. Ayan, yung ganyan. Yung mga pababa, yung para hindi magpatakbo ng mabilis. Andiyan na ba si Director Nasasayang yung time ng mga official, yung mga imbis na may nagagawa pang iba dahil sa mga walang disiplinang mayayabang. Ano kaya nakukuha nila doon, lakay? Napanood mo ba yun, lakay, sa Cebu, yung nag-Superman din na babae? Hindi pa. Pero hindi naman siya na-aksidente, pero nagganon din siya. Sa curve din. Hindi naman curve yung kanya, pero kahit nalakay, delikado pa rin yung ginawa niya. Yung tumayo sa yung upuan? nakaganon. Yung katulad sa na-aksidente, nakadapa sa motor. Nakadapa sa motor. Superman lakay. Tawag nila doon. Parang napanood ko na minsan bumibitaw pa doon sa yung mga sa motocross, di ba? Yung mga yun lakay yung mga nagmo-motocross, iba yun . Tsaka may talaga handang mamatay yung mga
Iba yun yung Tsaka motocross may mga safety gear sila. Yes, nakasuot ng safety. Ito, wala to lakay itong mga to Yung nga, at saka yung magbabangking-bangking, yung mga, pwede yung mga malalapat ang gulo, yung pangarera talaga. Ayan. Pero magbabangking-bangking kang mga gano'n na ang nipis-nipis ng gulo ng motorsiklo mo. May kalalagyan ka nga, ha? Ay, nako talaga mga kuya, mga ating Ayan yung mga anak natin, mga At saka kasi nagpupustahan sila pagka nagkakarera, Sister El. May pustahan yan. Yung iba lang kaya para lang mag-iastig. Ayan, kita mo, papabidyo pa yan, ha? O sige, dyan ka sa sa kanto, ha? Yung Marilaki na yan, Lakay, sobrang sikat yan kasi lahat ng mga nag-motor dyan, minsan may mga nakatambay dyan na photographer Mga kinukunan sila. Tapos, mukhang galing ka na dyan, ha? Di nakikita ko na Lakay sa Facebook. Facebook. Tapos, Lakay, yung iba dyan na bibisto na mayroong third party. Kasi nakunan, may angkas. Patay tayo dyan, ha? Ayan. Sandali lamang ata nasa ating linya ang direktor ng National Bureau of Investigation. Abay, first time natin ma-interview si Director Santiago, ha? Ngayong New Year. Ngayong 2026. Ayan, Ay, 2025. 2025. Director Jimmy Santiago, sir. Maganda umaga po at Kong Hei Pachoy. Sir, Mayor Beo at saka si Sister L. Good morning po sa inyo. Ayan. Good morning, sir. Kumusta po ang Chinese New Year sa Binondo? Nandiyan po ba kayo kagabi, Director? Ay, medyo nasa ibang lugar na ho ako. Gano'n ba? Di ka ba naimbita ng mga kaibigan natin, mga Chinoy? Ayan. Ayan. Anyway, Director Sir, ayan kaya po namin kayo natawagan unang-una po naging mainit itong si Mary Ana Maslog. Ayan. Nakabalik na po ba sa NBI matapos gumawa po ng fake na release order from Sandigan Bayan, Director Sir? Yes, sir. Actually, under investigation po namin yan. In charge ng jail namin at saka yung dalawang XO niya ay nirelieve ko na noon pa man. Tapos, pero si Maslog ay na-recover agad after presenting a fake release order. Ang galing naman niya, Director. Si Maslog mismo ang nagpagawa ng fake release order na ginaya pati pirma ni na Justice Geraldine Ekong, Justice Arthur Malabagyo at Justice Edgardo Caldona. Ang lupit naman nito, Director Sir. Paano niya nagagawa yan? Gawa sa recto ba yan? Yan nga po ang mahigpit namin iniimbestigahan ngayon. At merong talagang isasampa namin kaso sa uhan namin o sa kanya. Basta after the investigation po, malalaman niyo po, sir. Meron na po akong in-appoint na bagong warden doon sa jail. Pero di ba natanong si Mary Ana Maslog, Director, kung bakit niya ginawa yun? At saan niya pinagawa? Yan nga po. Yun po. Yan po ang iniimbestigahan namin at kukunin namin siya sa jail at para maimbestigahan sa opisina namin, sir. Ayan. Natanong niyo na ba, Director, sir, kung paano niya nagagawa ng mga ganito? Ano ba background nitong si Maslog, di ba? Finik niya yung pagkamatay niya, tapos nagpanggap na doktor. Ayan. At kung sino-sinong sinasabing asawa, kaya daw nakalabas nakabunta ng St. Luke's Medical Center may sakit daw po yung kanyang mister na ang pangalan ay asa nga ba yung pangalan nung sinasabing asawa, pero mukhang fictitious naman, Director Santiago, sir. Ay, opo, talagang napakagaling niya na gumawa ng mga para-paraan at may ipinail na po kaming kaso sa kanya ng falsification. Ayun. Nung maliban pa dito sa tangkanya na naman na pagtakas, may papail pa ho kami, kaya patong-patong ang magiging kaso niya. Ayan. Buti na agapan na kaagad, Director Sir. Buti na lamang kaagad na nung nakalabas buti hindi niya sinantamala na tumakas, magtago. Ano po?
Ay, opo, yun nga ho, na-trace agad ng aking assistant director Bukaling. Nakuha po agad siya at naibalik sa preso. Opo. Ayan. Grabe. Pero nung lumabas siya, may escort na NBI agent sa Director Santiago, sir? Ay, wala po dahil lang release order, so pinakawalan siya. But then, when it reached the ng Sandigan Bayan, nagpadala agad sila ng sulat na wala silang ino-order na gano'n, kaya hinabol agad siya at nakuha naman agad. Ayun. So as of now, Director Jimmy, sir, hindi pa natin alam kung sino ba yung kakutsaba niya para makagawa ng peking release order. Yan po ay mahigpit nating iniimbestigahan ngayon, ma'am. At saka yung sinasabi yung dadalawin daw sa St. Luke's Medical Center sa Global City ay isang Wouter De Jong. Meron man taong ganyan na Director, sir? May pasyente nga bang ganyan sa St. Luke's? Ayun nga, na yan yung liar na professional. Con artist. Con artist talaga ito, Director, sir. Napakagaling eh. Yes sir. Opo, ganyan na nga po. Mantakin mo nakapagpanggap na espesyalista pa, nag-aral pa sa Amerika. Ang lupit eh. Nakuha ng mga ano yung pangalan niyang ginagamit ngayon na Director? Yung doktor daw siya? Doktor. Doktora nga po sinasabi niya at alam nyo, marami din siyang na-scam, but then nung iniimbestigahan namin yan, yung mga tao ayaw nang mag-file ng kaso, nahihiya na naisahan sila. Ganun ba? Nabola sila ng isang At saka con artist na babae, magugulat ka, Director, sir. Ngayon lang tayo nakatagpo ng ganitong nakatagpo ng ganyan ng galing. Pati sa pati sa Senado ba, sa hearing ba sa Quadcom ba ito o sa Senado, ha? Yung sinasabing alam daw niya yung pagkakahuli kay Alice Guo, ayan, may contact daw siya dun sa Indonesia ba o sa Malaysia? Ayan. Ay, marami pa. Ganun na nga po. Ganun na nga po. May connection nga ba ito, Director? Alam mo may mga balibalita na may connection nga ba to sa CIA, FBI? Kasi ganun ang mga peg niya na parang parang ala James Bond eh. Mayroon pa siyang alam nyo, kami nga ang naka-discover na yung Maslog at yung nagpapakilalang doktora ngayon ay iisa. Hindi niya na tunugan na sinusubaybayan na ng NBI siya. Si Doktora Jessica Cese Francisco pala ang gamit niya. Ayun, Ayan. At saka talagang nag-aral nga ba sa Amerika ito, Director? Kaya na ako siya ng seminar o mga tipong short crash course, mga ganyan. Kaya may mga ayan nga po ang mga pakawala niya para mapaniwala niya ang mga tao, at nung bumalik ka siya dito, abay marami ding nakakausap na matataas na tao. Yung nga talagang magaling siya. Magaling po siya talaga. Talagang con artist talaga, ha? Ayan, tama ka, Director, sir. Ayan, actually may mga sekretary pa yata na bola ito bukod sa mga opisyal ng PNP, ha? Ayan, grabe mag-name drop. Ayan. Grabe po. Yes, sir. Ayan. Anyway, Director, sir, isa pa po. Tapos na po ba yung investigasyon nyo kay Vice President Sara, yung kanyang threat laban sa Pangulong Marcos, First Lady at Speaker Romualdez? Yes, tapos na ho. Actually, kagabi, kaya nga sabi nyo, hindi ako nagpunta sa Ungping, sa Binondo, ay tinapos naming pilit. Kaya lang, Webes ay Miyerkules ngayon, holiday, kaya early, first hour in the morning, bukas, ay isasabit na po namin sa DOJ. So, anong recommendation nyo po, Director Santiago, sir? Ay isasubmit po namin sa DOJ at bahala ang DOJ mag-wait ng aming mga sinasabi doon kung magpapile ba ng kaso o hindi. Basta't kami, yung recommendation po namin ay isasubmit namin sa kanila. Opo, sir. Ano, sir, kakasama si Vice o hindi?
Nasa sa DOJ po yan kung matapos nilang pag-aralan mabuti yung aming recommendation, sir. Ayan. Matibay ba ang mga ebidensya, Director Santiago, sir? Naku, 18 pages po yung aming recommendation, yung aming report. Wow. Sila po ang magbabasa niyan, mag-aaral, ang prosecutor sa office po. Kung 18 pages yan, marami-rami ebidensya yan, Director. Parang nakita kong positive. Ay, ang ano po namin, ang sabi ko nga po sa inyo, ang report namin 18 pages at ang annexes namin siguro mga 50 po. Marami-rami ito. Ayan. Anyway, marami bang na-involved dito, Director? Wala naman po. Okay. Sige, Director. Siguro ang tinatanong nyo, yung mga vlogger and media personnel natin na inimbitahan namin. Ay wala po. Kami humihingi lamang ng tulong sa kanila. Aming investigasyon. Parang resource person lang namin sila po. Wala po sa kanilang nakasuhan. Okay. Sa mga vloggers, wala pong kakasuhan, Director? Wala po. Po, lalo na po dun sa ating mga legitimate media personnel. Wala po. Kasi naging usap-usapan, Director Jimmy, sir, yung mga pumasok kasi sa Zoom during nung nagpatawag po ng online briefing si presscon, si VP Sara, di ba? Pinatawag po ng NBI yung mga nakapasok po na media doon po sa forum sa Zoom. Sa veterans. So sila po ay naging resource person. Hindi naman po sila. Kaya nga po, nangambang na ang ating media tapos pinaliwanag ko naman po, hindi humihingi kami ng tulong. Alam niyo naman ng media at kami magkakampi. Kaya humihingi lamang kami ng tulong sa kanila. Yes, sir. Director Santiago, sir, maraming salamat po. Good morning, happy holiday, and Kong Hei Pachoy. Thank you, Director, sir. Kong Hei Pachoy sa inyo, sir, sa mga nakikinig sa atin. Thank you very much, Director, sir. NBI Director Jimmy Santiago, mabuhay po kayo. Daming Bayan. Hintayin na natin si Secretary Boy. Huwag naman Sabado, huwag naman sa executive session pa. Huwebes. Sabi ni Sec, sa executive session na lang. Ayan, nag-aabang din yung mga taga Davao. Of course, lalo na si Second Gentleman Attorney Mansa Carpio, ha? Ayan, Berin, ang bang bigat mo, Kamsat? Ayan, tapos na ba ang public installation ninyo, ha? Sino ba ang gohas ninyo, ha? Ayan, anyway, so abangan po natin mahabihan kung ano ang rekomendasyon. Makakasuhan ba ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio kaugnay sa mga threat kay Pangulong Marcos, First Lady Lisa at House Speaker Martin Romualdez. Flash Report. Pero bago ang flash report ni Giselle, ayan, kumustahin ko lang Sister Elsie Maria Concepcion Doktora Sayas. Parang kilala ko yan Kamag-anak yato ni Mary Ann Maslog Ayan, con artist din ito. Di mo alam kung hahanga ka o maasar ka dito sa mga siyempre alam naman pagtingin natin sa mga babae pagkatapos di ba siyempre babae yan, di magsisinungaling yan, ayan, tama yan, pero pag nakarinig ka ng mga ganitong mga hustler po, mahibigan, parang talo pa niya ang lalaki, mga ganang reaction Itong si Maria Concepcion Doktora Sayas po, mahabigyan kung naalala niyo ating special na balita, ito naman yung involved din sa pagbili sana ng laptop at tablets para po sa DepEd worth 380 billion Ayan, muntik madali rito ang dati Education Secretary Inday Sara Duterte Carpio dahil ginamit ni Maria Concepcion Doktora Sayas itong pangalan ng Vice President para makakuha sana ng kontrata, pero peke, ayan,
ginuyogoy yung Malaysian na nagpunta pa rito eh. Naipakilala ko ba sa'yo? Si Wahid Mod Shah, ha? Ang CEO ng Malaysian na company na Honda Philippines Incorporated, ha? Parang Dilakay. Di ba makilala yan niya? Parang Bombayan. Ayan, nagpunta rito yun eh, ha? Ayan, nung pumunta itong si Maria Concepcion Doctora Sayas, nagpa-imbita pa. Kailangan mapunta ko yung kumpanya sa Malaysia. Ayan. Iba talaga ang ang lupit nito Lakay, no? Pareha sila nitong si Maslog. Si Maslog. Pero wala siya kay Maslog. Si Maslog pa rin ang si Maslog ang mas malupit. Magaling. Alam mo Lakay, marami pala siyang pangalan na ginagamit. Si Maslog? Yung isa Mary Ann Evans Smith, Mary Ann Tupa Maslog, at yung isa Mary Ann Tupa Maslog Smith, at yung isa naman ay Jessica Cese Francisco. Yun yung namatay siya. Tapos paglutang niya ulit, siya na si Dr. Jessica Cese Francisco. Galing. Yes, parang napapanood ko lang sa mga pelikulang tungkol sa CIA. Diba, Lakay? Mga espionage. May mga front. Iba yung pagkatao. Actually, ang yan ang linya niyan eh. Ayan, connection na sa CIA, sa mga intelligence community. Kaya pati sa AFP yata binabura ito, sa PNP. Ayan, konektado siya sa ganun, sa Amerika. Parang gusto niya yung mga role ni Jason Statham. At si Jason Bourne, tsaka si Lakay, Matt Damon, yung babae, si Charlie's Angels. Hindi, yung sa Salt. Yung ex ni Brad Pitt, si Angelina Jolie. Ayan, si Angelina Jolie Tan. Flash Report. Flash Report! Ano ba yan? May sunog na naman. Ako, mayroong sunog na sumiklab dyan sa Taguig City. Saan yan mismo? RH15. Giselle Ricafort. Giselle. Sister El, kasalukuyang nasusunog ang hilera ng mga kabahayan sa Puro 4, Lucas Street, Barangay Napindan, lungsod ng Taguig. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog kaninang alas 8:24 ng umaga at mabilis na itinaas sa unang alarma 8:29 AM. Patuloy na inaapula ng mga pumatay sunog ang apoy habang kanya-kanya namang likas ang mga residente sa lugar. Antabayanan ang mga karagdagang detalye sa ating pagbabalik. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH una sa Pilipinas. Giselle. Una sa Pilipino. Lakay. Residential area yan? Residential Lakay sa Wow. Puro 4, Lucas Street, Barangay Napindan. Ayan, mga ilang bahay na ang nasunog? Lakay, malapit pa lang tayo sa area. Iyan yung alamin natin, Lakay, pagkadating natin doon sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Lakay. Okay. Alright. Maraming salamat, Miss Giselle. Ingat-ingat pa sa sunog. Salamat, Lakay. Balik sa inyo, Sister L. Flash Report. Flash Report! Babalikan po natin ilang pang mga reports sa Justice Sam Martires. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Sige, mamaya, yung sikat na politician sa Metro Manila. Nako! Na one night affair sa isang maganda at sexing model. Nalaman nung girlfriend. Nagkaroon ng hiwalayan blues. Oh my God! Yes, pagkatapos yung politician hahabol-habol ngayon doon sa siyota. Patay tayo dyan, ang sinasabi ko eh. Babalikan natin yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Oras, Sister L. 17 minutes after 9. This time check is brought sa Sister L. 9:24. At anong sabi ng rekta? Ayan. Aba, alam mo Lakay, merong sinabi gusto ko talaga yung rekta, no? Oo nga, na-miss na natin sila, Ba't Senator di na Kiko. yung rekta? Ayan, asa na si Senator Kiko, Senator Bam, tsaka si Attorney Chel Jokno. Ayan, good morning. Good morning sa ating rekta, pero ito Lakay, nakamit na ni dating Senator Bam Aquino ang pinakamalaking pagtaas sa percentage points sa track
tracking ng pinasurvey noong Disyembre. Ayon kay Roland Ramirez, Managing Director ng Insightspedia Incorporated, ang kumpanya sa likod ng pinasurvey, tumaas ng 5 puntos ang percentage points ni Aquino na siyang pinakamataas sa mga kandidatong katabla niya sa posisyon. Dahil sa ratsyadang ito ni Aquino, umakyat siya sa tabla para sa pang-6 hanggang pang-13 pwesto. Paliwanag ni Ramirez, nagpapakita ito na mayroon ng momentum si Aquino at ang kanyang totoong pwesto sa survey ay nasa itaas na bahagi ng 16th to 13th spots. Bukod sa pinasurvey, pasok din si Aquino sa Magic 12 na mga nakalipas na survey ng Publicus Asia at Tangery. Kapag nakabalik sa Senado, isusulong ni Senator Bam ang dagdag na pondo para sa edukasyon at paglikha ng trabaho. Alam mo Lakay, di ba sa kanya? Ano bang rating ni Senator Bam ngayon? Dito Lakay sa pinasurvey. Sa Tang-Ere, ayan. Sa pinasurvey Lakay. Sa Tangeray Lakay, siya ay pasok sa Magic 12 ng Publicus Asia at Tangeray nung mga nakaraan. Pero ngayon Lakay, wala pang nilalabas na bago. Ang lumabas ngayon itong Pinasurvey. Alam mo ba ito Lakay? Pinasurvey. Pinas Survey. Yes, so yun yung pangalan Lakay. Kung ano survey nagsusulputan. Ngayon ka lang naringing Pinas. Siya Lakay ay pasok. Yung Tang-Ere, ayan. Tangeray. Bago-bago din yan. Siya Lakay. Siyempre ang kilala, Pulse Asia, SWS, Publicus. Ayan, sige. Siya dito Lakay, pasok naman siya sa ika-6 hanggang ika-13 pwesto. Ayan. Ayan. So, abangan nyo na lang survey ng may pagtaas. Pagtaas. Good luck, Senator Bam. Abangan po ninyo yung ikalawang sigwada ng survey ng DZRH-MBC. Yun pong Decision 2025. Ayan. At dito kayo magbase kasi dito po sa amin, sarili po namin gastos yan. Non-commission. Hindi po ito commission survey. Hindi katulad na iba na nagpapakomission dyan, mga kandidato. Sa amin po talagang ito. Sa sariling gastos. MBC, DZRH po. Kaya wala pong kinikilingan, walang kinakampihan, walang pinoprotektahan. Serbisyo. Iba yata yun lang kaya. Serbisyong DCWB lang. Igan, good morning, Joel. Ayan. Gusto ko yung, Mike, buti ka pa nababanggit mo yung istasyon nila. Sila ayaw nilang banggit yung istasyon natin. Alam mo tayo, liberal tayo rito, saka fair tayo rito pero sa Double B, mortal sin ang banggitin ng DZRH. para mga kandidato, mga mortal sin yung banggitin ng pangalan ng kalaban. Mamimemohan ka ba Lakay kapag binanggit mo? Tanong ko kay Igan, pagka nag-goal kami kung may memo ba sila, sina Joel Reyes, ayan. Si Orly Trinidad, kung meron ba silang makatanggap pa sila ng memo? Minsan nga magpapabati nga ako. Babanggitin nila ang DZRH. Magpapabati nga ako minsan kay itago natin sa pangalang Christian Manyo. Ipapalagay ko, pabati si Sister L ng DZRH. Tingnan natin. Baka katakot-takot memo abutin niya, baka may suspension pa yan. Anyway. Sabi siguro nung batong mga to. Pero shout out sa lahat po ng mga taga News Center ng DZWB. Alam ko nakatuto kayo sa amin ngayon. Ganoon lang po kami, medyo competition pero off the air po, mahabigan we're friends. Ayan, magkakaibigan, iba magkukumpare pa diyan. Yes. Ayan, kaya at yung iba magkakasama sa kalokohan, ganon. Ganon. Teka muna sandali lamang Raymond at batiin ko lang ng happy birthday ito. Baka makalimutan magpa-emperador ito Sino yan Lakay? Oy, Manong Oka Orbos, naragsan ka pa nagkasangay apo. Haba, di ka nagpaparamdam, ha? Abay, Yusek Jeremy Regino, wala bang blowout si Manong Oka? Ayan. Happy birthday, Manong Oka Orbos. Aba, binabati rin pa rin ni Father Jerry Orbos, ang kanyang kuya, ha? Ayan. At happy birthday din kay Kuyang Attorney Dick Consolacion ng Pagcor. Kuyang Dick, ayan, binabati ka ni Kong Angelo, ha? Ayan. At syempre, mga brethren sa Manila Travelers Square and Compass Club. Abay, namimiss ka na sa Manila Travelers, Kuyang Attorney Dick. At happy birthday din kay Kuya Rick Halad. At ganoon din kay, si Ateng pala, birthday ni Ateng.
ating Melay Saluta mula kay Berwell Sipol Robert Saluta, ha? Kumusta ko yung Robert Saluta? Marami na bang nagpapa-bulletproof na sasakyan? Maganda ba ang kitaan? Uso ng patayan na naman. Naku, patay tayo dyan. Huwag naman sana lakay. Wala na dyan sa Eastern Visayas, sa Leyte. Ha? Naku, parang medyo may naririnig-rinig ako sa bubwit. Ayan. At happy birthday din kay Berwell Sipol, Kuyang Engineer, District Engineer Medel Chua. Happy birthday Kuyang Medel. Binabati ka ni Kuyang Ador Andrada at si Attorney Vladimir Putin Lopez Momo. Ayan. Junjun Abadilla. Happy birthday Junjun, ha? Anak to ni the late Colonel Vice Governor ng Ilocos Norte, Kuyang Rolly Abadilla. Happy birthday Joe Floren Oliveros at Nilmar Castillo. At binabati natin si ating Lolita D. Ateng, ha? Ayan, tumatakbong konsyal ito At saka si Konsehal Mafi Soler Kalimbahin ng Makati. Ayan, good morning. Good morning. At kay parang June Soler, nakikinig sa atin at maring Raquel. Hi, hello Tita Raquel. Montesa. Ay lakay, meron din akong babatiin. Batiin natin ng happy birthday. Sino? Si Mami Jeline. Ang pagbati mula sa paborito mong pamangkin na si Wina Pearl Hisoro. Ayan, happy birthday po. Wala po ba tayo dyan? Malo, magpakanto niyan. Tsaka magpainom na emperador. Baka magpapansit bato ito lakay. Dahil Bicolana yan. Ganun ba? Pansit bato bang sikat sa Bicol? May pansit bato sa amin lakay. Pero hindi yun bato Baka sintigas ng bato yan. Bawal yan sa may postiso. Durugin muna. Ayan. Yung inuya tapos ang baboy naman dun, aga-aga. May naalala ko tuloy sa mga politiko Kwento yata to ni Apo Roquito Ablan Ayan. Ano yung kwento yan lakay? Tungkol dyan sa alam mo yan ang mga pang-come-on na mga politiko. Kailangan may sense of humor ka, may mga joke ka Yes, actually lakay kung wala benta. Kung wala kang joke, nasa entablado ka. Kaya tip natin sa mga nangangampanya mag-ready kayo ng mga jokes. Parang mga erap jokes lang. Pero huwag kayong trying hard. Kailangan natural. Tip natin lakay, no? Natural at the same time hindi pilit. Dahil kapag ganun po, baka i-bash lang kayo ng tao. Correct. At saka kung nangongopya kayo, i-edit nyo ng konti. Dagdagan nyo ng konti. Modify ninyo. On your own version. Wow, pwede tayo maging coach. Ayan. Sa mga gusto pong magpaturo, bukas ang pintuan. Ayan, basta po okay ang presyuhan. Charot. Mura ang talent ni Sister L Ayan. Pakainin mo lang to ng hamburger solve na siya. Tsaka wag masyadong seryoso lakay. Meron kasing iba, hindi, ang gusto kong i-portray yung image ay prim and proper ako. Hindi na po yan benta ngayon. At saka tip, ayan. Kung, well, of course, may serious. May serious, mag-inject ka ng konting joke. Hindi naman natin sinabi maging balahura ho kayo. Ano ba to? Speech 101 ba to? Shout out lakay sa mananabong ng Antipolo na nakatutok sa atin, Karex Kayanong, magandang umaga sa'yo. Napakaganda ng bahay ni Karex lakay. Ganun ba? Buong puro wood lang. Oo. Kahoy, ang ganda. Kaya lang, hindi pa nag-iimbita dun Hindi pa ba nag-iimbita? Nako, Karex, baka naman. Nag-text lang sa akin to pagka pinapakitang tinatalo niya si Atong ang sasabong Gusto niya lang daw ipagyabang sa'yo. Lakay, naisahan ko si Atong ang. Ayan, kumusta Kapitan Rex Kayanong, Ayan, parating bang kasama si Sunshine Cruz? Ayan, ba't nawala na si Gretchen Barreto, Ayan. Malay ko. Dati lucky charm na si Gretchen, Ngayon siyempre, lakay. Ayan, ang kanyang lucky charm ngayon ay Sunshine. Ayan. Ganun talaga. That's life, lakay. Pero ayaw ni Cesar Montano, si Sunset. Hindi na Sunshine, Sunset na. Si Cesar Montano, loko-loko rin to. Pero in fairness sa kanila, lakay, napakaganda ng co-parenting nila ang dalawa. Ganun. Yun maganda. Para sa bata, wag kakaligtaan yan. Pero pagpapaliban sa BARM election, kasado na, Yusek Noble Nabiltan, member of the parliament ng BARM at classmate Governor Bonloong,
abay member of the parliament sila ng BARM Ayan, ewan ko lang kung naka-Land Cruiser na rin sila. Kasi yung mga joke, yung mga taga-BARM, mga members ng member of the parliament ng BARM, puro mga naka-Land Cruiser ang mga yan. Baka lakay magtama raw sila. Ay, yung nakita natin sa launch ng Tamara, andun si kaya Kuya nga Nabiltan. naisip ko kasi baka sabi ko, mukhang dadalhin sa Mindanao Ayan, to Kaya nga magdadala doon ng papakyaw yata ng Tamaraw FX ang Kuya Nabiltan. Anyway, kaya ipagpapaliba ito Raymond Ano ang recommendation ng Senado? Anong sabi ni Senator J.B. Ejercito? Abay, i-report mo na. Huwag natin hintayin pa ang Sabado para sa executive session. Unahan na natin. Unahan mo na, Raymond. Raymond Adparas, please come in. Mayor at Elaine, 5 buwan lang naman ang postponement, Mayor. Ito yung inaprubahan ng Senate o rekomendasyon ng Senate Committee on Local Government ni Senador J.B. Ejercito. So doon sa versyon ng Senado ay October 13, 2025 yung kanilang BARM election at pagkatapos nito ay isasabay na sa 2028 at kada taon na ito. Dahil ito sa kahilingan daw ng security sector na magkaroon na ng karagdagang panahon para makapaghanda ng seguridad sa gagawing eleksyon sa Bangsamoro Region. Sa session na kagabi ay humirit itong si Senador Juan Miguel Zubiri na sana ay kung siya ay masusunod, 1 taon ang hinihingi niya kasama sina Senador Bato de la Rosa at Senator Bongo dahil gusto nila sana na magplebisito muna sa lalawigan ng Sulu na nagnanais na makabalik sa Bangsamoro Region na naitsapera dahil nga sa desisyon ng Korte Suprema. Ganun pa man, ay nanaig yung rekomendasyon ng komite ni Senador Ejercito, kaya sa buwan ng Oktubre, ang election sa Bangsamoro Region kung ito ang masusunod pagkatapos ng BICAM nila sa Kamara de Representantes. Una nito ay kinumpirma ni Senate President Francis C. Escudero na sinertipika ang urgent ito ng Malacanang kaya ihinabol sa second reading kagabi. Next week, inasahan na ito ay may sasalang agad sa third reading bago sila magbakasyon grande para sa national at local election. So, Raymond, ito ay panukala, kailangan pa ang pirma ng presidente niyan? Yun ang rekomendasyon kasi lumalabas, Mayor. Ang gusto kasi na doon sa version ng House, 1 year na postponement. Pero dito sa Senate, yung naaprobahan ay 5 months. So ang mangyayari, magkakaroon ng, after na maaprobahan ito, magkakaroon ng BICAM, magkakaroon ng result doon sa final na result, malalaman. Pero ang common denominator is nag-a-agree yung House at Senate na magkakaroon ng postponement sa Bangsamoro Region election na Mayor at Elaine. So pinagtatalo na lang Raymond ay kung kailan. Yung postponement definite na yan. Yung petsa na lang kung kailan. Definite na yung postponement. Ang bibilangin na lang ay from between 5 months to 1 year dahil 5 months ang Senate version, 1 year sa House version. So magkaroon ng BICAM, yun ang magiging final na kainatnan kaya ihahabol ito next week. So yung BICAM, madali lang naman nilang pag-usapan yan bago sila tuluyang magbakasyon dahil hanggang February 7 na lang technically ang sesyon ng 2 kapuluan ng Kongreso bago para sa kampanya ng eleksyon na Mayor at Elaine. Si Senador bukod tanging si Senate Majority o Minority Leader Coco Pimentel yung tumutol doon sa postponement dahil ang sabi niya, paray tayo postpone din kawawa naman yung BARM dahil may term siya na na-desynchronize daw, hindi na isasabay sa national o sa national election yung election dyan sa Bangsamoro Region. Actually, makausap natin nung Sabado itong member of the parliament, si Kuya Nabiltan, member ng parliament ng BARM, ang gusto raw nila ay tuloy ang election, huwag na i-postpone pa. Yun na nga, medyo may marami ang gusto na ituloy na Mayor. Kaya lang kasi, sabi ni Senate President Escudero, yung mga security officials daw mismo ang humiling na bigyan sila ng panahon para mabuhusan ng security forces yung area para kung hindi man mapigilan kahit paano, may lessen yung threat ng violence dyan sa Bangsamoro Region. Teka muna, ang sabi mo, gusto muna nilang bago mag-eleksyon sa BARM,
mag-plebisito muna sa Sulu. Kung gusto ba ng mga kabayan natin sa Sulu ay mag-member ng BARM o hindi. Taliwas doon sa desisyon ng Supreme Court. Medyo alanganin na yun, Mayor. Alanganin na yun, Mayor, kasi hindi pa yun na-approve yung kasi may bill si Senador Zubiri na dapat mag-plebisito muli yung mga taga-Sulu para maibalik sila sa BARM. Pero mukhang hindi na may hahabol yun. Meron yun ang isa sa pinag-usapan kagabi. Kaya itong pinag-usapan ngayon, actually ang usapan nga doon yung 7 na member of parliament na allocated sa Sulu ay bahala na daw yung Bangsamoro parliament na magre-reallocate kung saan nila ilagay itong 7 na dapat ay para sa Sulu para mabuo pa rin yung kabuang, I think about 83 yata na member of parliament yan sa Bangsamoro region na Mayor. So dadaanin mo na sa BICAM. Sana sa BICAM walang blank items dyan, ha? ayaw ni Governor Sakurtan ng ganyan, ha? Ayan. Ay, Gob, assalamualaikum. Sige. Iba yung Mayor, pera yun eh, kaya pwedeng mag-blanco. Pero sabi nila, wala naman daw. Sila muna mag-usap tungkol sa bagay na yan. Bahala na Supreme Court dyan. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si Average Frontage, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Sabi ko sa standby, wala pala si Let Narciso. Ibang napakabait na anak ito, ha? Abay, kaya pala nag-leave. Ayan, birthday nung nanay niya. Ayan, at bilang pa-birthday, pinabiyahe pala sa Japan. Ibang mag-blow out ang Let Narciso sa kanyang nanay, ha? Pero ayan. Totoo ba yan lang? Para nakita ko post sa Mindoro eh. Mindoro ba? Akala ko Japan yun. Akala ko sa Mount Fuji. Sabi ni Miss Let, parang mali yata yun. Si Edwin muna. Puna naman natin ang report ni Edwin Duque, 2 welder na namatay. Teka muna. Nagpapasalamat si Eric Mendoza, driver ng DZRH kina Governor Daniel Escorbiboy Fernando. Ayan. At Ma'am Tini Ramirez Bautista ng Damayang Pilipino Party List sa pagtulong sa pinsan niyang namatay. Ganun ba? Ito, may assistance na ibinigay si Gov at Ma'am Tenny. Diyan kong bilib kay Gov Daniel Fernando. Ayan. Good morning, Gov. Ayan. Kasama namin to sa IFI. Iglesia Filipina Independiente. Okay, same pala kayo ng religion. Okay. Samantala, 2 welder naman na namatay sa sunog sa nakadaong na barko dyan sa Navotas. Alam na raw ang pagkakilanlan. RH 23, Edwin Duque. Edwin. Miss Elaine, Mayor Dea, matapos yung sinagawang mapping operation sa nasunog na barko sa Navotas ay nakilala na rin ang 2 namatay sa loob ng barko. Ayon dito kay Par Marshal Ronaldo Sanchez, mga welder pala itong mga natrap sa isang nasunog na storage room na kinukumpuni ng barko sa Tawiran 3 sa barangay ng Arena Butas. Ayon sa opisyal, bagamat agad hanapon ng sunog pero patay ng 2 biktima na magkatabi sa loob ng barko. Kinilala mismo ito ni Police Colonel Mario Cortez na sina Jonel Bangkudin, 23 years old, isang welder at nag-market 3 sa barangay BBN at isang Roberto Dandan, 21 years old, welder sa lugar. Base sa isinagawang investigasyon ng PNP, nasa bandang ibaba ng barko ang pinagmula ng apoy sa may storage room. Kaya nahirapan ang mga napula ang sunog dahil nga doon sa makapal na usok na naging dahilan ng pagkamatay ng 2 biktima. Samantala nasa 20 nag-welding sa loob ng barko ay wala na may bang nasaktan maliban sa 2 biktima. Inantabayanan pa rin ang resulta ng investigasyon ng Bureau of Protection kung may paglabag sa fire code ang may-ari ng kinukumpuning barkong MV Amansianaya at isang messenger ship na pag-aari naman na isang Jerwin Crisostomo. Samantala, Mayor, nakasubaybay ngayon yung Masonic Lodge number 18 at pasapakunan din sila Police Colonel J. Baybayan
Dahil magyaya pala ito. Dahil isang medical mission ay isang bloodletting na gaganapin sa February 2025. RS-23 at dito kinagulan sa DSRH o sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Ano pala to, Lakay, yung binabanggit ni Edwin, Araw Lodge number 18. Mayroon silang sa atin, collaboration, Lakay, na pa-bloodletting. Maraming salamat sa mga Bertan sa Araw Lodge. Sino mga nandyan? Yes, hindi nabanggit dito, Lakay, pero ito ay collaboration at isasagawa yan sa February 2, araw ng linggo, 8 a.m. to 2 p.m. dito sa may Plaridel Masonic Temple. Di ba dun to sa Lakay? Ayan, dyan sa may San Marcelino. Grand Lodge sa San Marcelino. Doon pala, Lakay. Isasagawa yan. At batiin natin ng Chief of Police ng Malabon na kasama mo rin yata, Lakay, sa Masonic Lodge number 18. Ayan, maraming salamat mga brethren. At siyempre, ang mga taga Labong Lodge number 59 brethren, sila ay nag-iimbita sa kanilang public installation sa February 1, araw ng Sabado. At ang incoming Worshipful Master, si Attorney Gerard Teruel. Senior Warden, Attorney Gian Legaspi. Puro mga abogado ito, ha? Junior Warden, Jimmy Abedo. Justice Max De Leon, ha? Ayan, kailan ba ang installation ng Justicia Lodge? At installing officer nila, sabi ni Kuya Dado, ay si Most Worshipful Past Grandmaster Franklin de Monteverde. Master of Ceremonies, ang aming kuyang sa Calao Lodge, Very Worshipful Teddy Calao IV at Assistant Master of Ceremonies, Very Worshipful Dado Melegrito at malupit ang kanilang guest of honor speaker, Sister L. Sino yan, Lakay? Senador. Bason din yan? Hindi yata. Akala ko si Senator. Akala ko Senator Sani Angara. Hindi, secretary na siya ngayon. Ayaw nga pala, secretary na nga pala. Baka magbason na rito. Senator Bongo. Ayan, congrats sa mga brethren sa Labong Lodge number 59, ha? Ayan, bongga niyong public installation, ha? At siyempre, i-congratulate din natin yung mga newly installed officers ng Umingan Masonic Lodge, Worshipful Master Elmer Evilla, Senior Warden Isidro Fernandez, Junior Warden Russell Barroga. At ang kanilang, sa February 7 pa pala ito. Ayan, February 7 mga brethren, ha? Sa Umingan Masonic Lodge sa Pangasinan. Malayo lang, ha? Ang guest of honor ay si Right Worshipful General Ruel Rivera. Ayan. Ng BJMP. BJMP. Kaya mga kaibigan, may panahon na ba na random mo ang aroy sa balikat, sa likod o sa tuhod? Naku, ako rin. Ramdam ko yan kung yung iba't ibang sakit sa mga joints. Pero ngayon, pag ramdam ang aray, sagot ko dyan, Eskelana. Oo, Eskelan, Doc Ferdinand Pagdilaw. Hindi naman pang rheuma o arthritis. Pwede ito sa mga sakit sa balikat, mga joints, sa likod, sa paa, sa kamay, sa gout. At kahit anong pabalik-balik na aroy, wala yan sa Eskelana. Madalas ako makaramdam ng sakit sa mga joints at nasubukan ko itong Eskelana. Mabilis ang bisa dahil it works in as fast as 15 minutes. At hindi lang po yan mga kuya, ha? Halos sa buong araw ang ginhawa niya. Up to 12 hours, Kuyang Butskehada. Kaya hindi ako nababahala sa sakit ng balikat o tuhod. Nagagawa ko pa rin ang mga gusto kong gawin. Kaya mo rin yan. Parang June Soler. O di ba? Ang galing. Di ba? Say goodbye sa pabalik-balik na aray. Eskelan. Naproxen sodium is the generic name of Eskelan. If symptoms persist, consult your doctor. At dahil birthday mo, Dr. Ferdinand Bongbong Pagdilaw Jr. Ayan, re-regaluhan kita ng Eskelan. Happy birthday, Doc Ferdy Pagdilaw. Naragsak apa nagkasanga. Daming bayan. Teka mo na, may your business is our business pa. Meron pa tayo special na balita ha? Ayan, bitin na sila. Lakay, unahin mo na kaya muna yung yung special na balita, ayan. O si may commercial pa daw. Standby Sofia Loren Gans. Ayan.
Pinagliba to kay Sophia Loren. Alam mo si Sophia Loren? Ano ba yan? Hollywood actress? Hollywood, yung mga Hollywood actress noong 1960s pa yan. Kasi parang pag nagre-research ako, nababasa ko yung mga kaya alam kong Hollywood actress. Kaya pero ang tagal na yan, Lakay. Noon pa yan eh. Yung misis ni Senator Pong Biason, ayan, ang tawag nila ay Sophia Loren. Bakit kahawig? Hawig ni Sophia Loren. Ayan, igagal mo si Sophia Loren. Parang nakita ko na yung mukha niya. Ayan, kamag-anak yata rin na Sophia Gans yan eh. Oras, Sister L. It's 9:50. Para sa paulit-ulit na pain, skill. Ako, di na matapos yung commercial mo. At ataduhin mo, ha? Akala ko nga Lakay, makakapag-bubuit ka pa, yun pala, mukhang hindi na. Hindi, pahapyaw, ayan. Lagi na lang. Pero batiin muna natin si Jan Nesty Carolina, ha? At ang mga mista sa PMA Sandigan 82, ayan. Binabati si Congressman Richard Gomez Mista ng Ormoca City. Ayan. Sumagot kay Malo Cabral si Congressman Richard Gomez ha. Ayaw nang sagutin si Justice Vicente Ching Veloso. Ayan. Anong text sa'yo, Malo? Tawanan na lang. Ganun ba? Ayan, itong si Richard Gomez chill lang. Your business is our business. Pero ito na muna Lakay sa ating balita sa mundo ng negosyo. Maharlika Investment Corporation nakakuha ng 20% shares sa NGCP. Uy, gusto yata nga dagdagan ha? Gustong gawing 40% yata ha? Mukhang mayroon pa silang gustong bilhin Lakay na shares kung ito ay mapag-uusapan nila. Para mas mataas yung voting power natin doon. Basa. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan mula kay Sophia Gans. Sophia. Nakakuha ang Maharlika Investment Corporation o MIC ng 20% shares sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP matapos pirmahan ng kontrata sa Synergy Grid and Development Philippines Incorporated o SGP. Ayon kay MIC President Rafael Consing Jr., makatutulong ang investment sa layunin ng gobyerno na matiyak ang maayos na serbisyo at abot kayang presyo ng kuryente. Bukas din umano ang MIC na bumili ng shares ng State Grid Corporation of China o SGCC, ngunit hindi pa nila ito napag-uusapan. Maliban dito, interesado rin ang MIC na mamuhunan sa mga proyektong may kinalaman sa nuclear energy sa bansa para mas mapababa pa ang presyo ng kuryente. Ang NGCP ay 60% na pagmamay-ari ng SGP habang 40% naman sa SGCC. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 58 pesos and 37 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sophia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat, Miss Sophia Loren Gans. Alam mo Lakay, mukhang elementary yung picture ni Sophia Gans. Oo nga. Di ba pwede palitan natin yun? ID pa yata yan nung high school ID niya yata yung nag-aaral siya Ayaw ni Kuya Chester ng ganyan, ha? Ayan. Pero yung stake ng government, Maharlika, ayan, sa NGCP, abay, interested silang gawing 40%. Ayan. Anyway, maganda yan. At ayon sa ating bubit, naku, gagalit na naman sa akin si Justice Sam Martires nito. Ha? Ayan. Sasabihin na naman niya, puro kapabitin. Ayan. Pero, batiin mo natin yung mga members ng Justicia Masonic Lads. Aba, sabi ni Worshipful Master Max De Leon, aba, mga brethren, astig ang mga taga-Justicia Masonic Lads, mga kuyang, ha? Aba, meron pa lang mga knockers na 4 na justices, 8 prosecutors. Wow! Ayan, sige, ha? Ayan, dumaan kayo sa ano, ha? As brothers and fellows have gone, we have done this way before. At
ayon na sa ating bubit, Sister L, alam mo ba na talaga namang, good morning Kuya Judge sa Boyet Mapili. Ayan, Kuya Manny Katakutan, Kuya Barney Husana. Pakibati naman happy birthday si Berwasiful Attorney Gilbert Gibo Bautista ng Etchage Isabela. Kala ko Gibo Chodoro. Ha? At Attorney Edgar Arevalo, good morning. At si Justice Japar Di Maampaw, Noble Jun Samaniego, Noble Pats Arbas, at Elisios Potentate Faji Fajardo, Rex Cayanong. Good morning kong Ben Ebardone, ha? Paring Manding Bahakan at Bishop Ephraim Fautagana at Kuyang Mark Maglasang. At Kuyang Tom Angeles. At ayon sa ating bubit, Sister L, hindi pa masyadong matagal ang love affair nitong sikat na politician sa Metro Manila sa kanyang girlfriend. Pero naghiwalay na sila. Dahil nahuli at umamin si politician na Huwag amin kahit pitpitin na ang pitpitin ng bayag. Naririnig ko yan ganun ba yan? Siguro sa kuya mo yan. O kaya kay Barok Buko narinig yan. Ayon sa ating bubit, Sister L, abay, alam mo kung sino ang third party? Ba't di mo nauso yung third party? Ha? Ewan ko ba? Ang third party ay dahil sa isang model na nagkaroon siya ng one night affair, Sister OMG, L. sinasabi ko sa inyo. Lasing ba yan? Hindi naman yata, pero ang alibi niya dun sa girlfriend niya, sinet up daw siya ng isang senador. Wala ka sarili utak. At ayon na iba talaga itong model na ito, Sister L. Bakit? Hindi lang ba yung first time? Nalik din sa isang senador ito. Ay, talaga? Yes. At itong Diyos ko naman, ha? Abay, pagka nakita pa rin man itong model kasi ito, ha? Maging model ba naman? Kapag ka-model ka, Lakay, automatic. Maganda, matangkad, sexy. Yes. Maging model ba naman ng Victoria's Secret? Ay! Kita mo, napaay ka, ha? Nagra-runway ba ito, Lakay? Runway model. Magaling yan, Lakay. Magaling yan sa lakad, sa posture, lahat magaling yan. Sa make-up. Pero hindi siya magaling sa part na naging third party siya. At ayon na sa ating bubit, itong model na ito, kilala mo rin ito, Manong Chavit, ha? Ayan. Ayon na sa ating bubit, wala, best, di natin masyado detalye kasi wala na tayong oras Magme-message na naman sa akin yan. Sige. Ulit na naman yung mga yan. Sige, bukas na naman tatapusin na natin yan. Promise, ayan. Kasi overtime na naman tayo. Tandaan mo, hindi ka politician para mangako at ipako. Siyempre naman pagka sinabi ko, tuto pa rin ko yan. Charot lang, hindi po lahat ng politician. Baka may mga umalma Hindi naman lahat. At yan ang kabahan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Happy holiday, Kong Hei Pachoy. Sana mga kaibigan natin mga Chinoy, ayan, sana swertihin kayo, ha? Mga Ninong Cesar Lee ng Toyota Alabang. Hi, Cesar Lee. Ninong Michael is my guy. Sir Mikey, good morning. At Ninong Michael Guy. Yes. Kong Hei Pachoy. Ninong Don Ramon San Miguel Ang. Ayan naman siya sa mga ninong niya. Ninong Andrew Tan. Ninong Winston Ko. Sino pa? Ninong Richard C. Ayan. Ninong Henry C. Jr. Ayan. Junior na. Ninong Gokong Wei. Lance Gokong Wei. Si Ninong Don Simeon Labandero Chu. Ayun, Ninong Don Simeon Chu. Good morning, Ninong. At siyempre, huwag natin kakalimutan ating Ninang. Ninang? Desi Coson. Ako po muli si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Stay safe everyone. God bless. Shout out Sir Victor De Leon Lima at Sir Popoy Taru. Ayan. Susunod na Operation Tulong, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Chill lang. It's a holiday. He ain't heavy.
my brother.